Pag-pray nyo, kasi part sila ng calling ng pastor nyo. Amen? Pray for them. And our speaker this morning is the assistant, one of the assistant pastor sang iya nga tatay, ang atong speaker kagabi, Pastor Hil Lorena. I hope and I pray na karon may ara kita divided session, magatudlo man sila, damo karon. Imagine nyo ang matudlo karon sa inyo mga general. Din ka mo kita sila nga divided session, may general ka mo nga mga minutudlo. Privilege tayo, eh? Oo, after sini, may divided session kita. And get ready for that. Amen? Alright. Preacher Maki, please come and give us the Word of God. Amen, amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Young people, are you happy this morning? Amen. Amen. And salamat po sa Panginoon that this is my first time na nakarating po dito sa Rojas. And it's good to be here. And nung kinontak ako ni Sir Arvin, ay sabi ko, it's a great privilege and it's a humbling experience. And katulad nga po ng sinabi ni Pastor Hill, we love young people. No? At actually, ay this coming June 7, or this coming May, right after Sir Arvin, ang pagbalik namin, ay magkakaroon na, mag-i-start na yung tinatawag naming Summer Balikatan Youth Training. And it will go for a week. At the first week will be mga kalalakihan, and the second week will be the ladies. So the starting age for that is 13 hanggang sa ikaw ay young people. At we will bring them to the Baptist Ranch. Nakapunta dun si Pastor Arnel. And salamat sa Panginoon that we have a church na merong puso para sa kabataan. Amen? And may I just get your attention this morning, young people, young men and young ladies na nandito ngayon sa loob ng auditorium. Take this very opportunity na merong isang simbahan na iniipon kayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Marami na kayo, katulad ng sinabi ni Preacher JC, ni Missionary JC kanina, there are a lot of things, universities in this world, but sad to say, they are teaching you how to have that rebellious attitude. Diba? Hindi na yan iba sa atin. Pero salamat sa Panginoon na merong mga pastors, salamat sa Panginoon, ang daming mga pastors kagabi, ang daming mga missionaries na nandito. Salamat sa Panginoon na merong isang simbahan na kung saan nagkakaroon ng oras para ipunin ang mga kabataan upang maging totoo pa ang kasabihan na kabataan ang pag-asa ng bayan. If you can just look around you this morning, huwag na kayo maghanap ng iba. Ikaw na nakaupo ngayon sa loob ng auditorium na ito, let me tell you this, ikaw na ang pwedeng maging pag-asa ng bayan. May kasabihan tayo, huwag mo nang hanapin ang wala. Huwag mo nang hanapin ang wala. Now this morning, huwag nyo nang hanapin yung wala. Sapagkat ngayong umaga na ito, kung maghahanap ka ng pwedeng gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain, ikaw na yun. And since last night and this morning, meron ng mga bagay na ibinigay po sa inyo ang Panginoon. And I am pretty sure that hindi lang ito ang unang beses na natanggap niyo po ang salita ng Diyos at nakatanggap kayo ng mga bagay para sa Panginoon. You have heard many things from your pastors. You have heard many things from your preachers. Now, ngayon pong umaga yan ang ating pag-aaralan. Ano ang gagawin natin doon sa mga natutunan natin na yan in relation with this theme that I may know Him? Anong gagawin natin doon sa mga bagay na ating natutunan para mas lalo pa natin siyang makilala? Tayo po lahat ay magsitayo and let us open our Bibles. Let us not waste time this morning. Let us open our Bibles in the book of Proverbs chapter number 21. Proverbs chapter number 21. Again, Sir Arvin, thank you for the privilege. And kay Pastor Arnel, ay maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng 13th Independent Baptist Youth Conference. Proverbs chapter number 21, let's read verse number 20. Proverbs chapter number 21, let's read verse number 20. Are you there? Amen. Young men, are you there? Amen.
Alam nyo, kung meron mong pinaka-excited dapat sa mga gantong klaseng conference, yung mga lalaki. Amen. And when I say lalaki, yung totoong lalaki. Amen. And of course, siyempre sa mga kababaihan, you also got to be excited. Amen. Alright, Proverbs chapter number 21, verse number 20, the Bible says, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Now, if you notice the verse, the context is, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. So there are two things na makikita mo sa buhay ng dalawang persona nito. There are two personalities that the Bible was mentioned here. Number one is the wise man. Number two is the foolish man. Now sa kanilang buhay, there are treasure to be desired in their life. Kanina, nagpipreach si Missionary JC and nagsasalita sa atin si Sir Arvin. Nakikita natin, they are speaking or they are telling us about desire, desire, desire. Because when we say desire, it talks about happiness. It talks about where you will put your happiness. Saan mo ilalagay yung kasiyahan mo? Yaan kapag sinabi mong desire. Kapag sinabi mong desire, diyan nakasalalay yung magiging kasiyahan mo sa buhay. Yung iyong kagustuhan sa buhay. Now, in the context na ating pong binasa, there are two treasures that these wise men and foolish men ay pwede nilang i-desire. There are two same treasures. There are two things, the treasure and the oil. Dalawang bagay ang matatagpuan po natin sa buhay ng wise and foolish man. Treasure and oil. Parehas silang meron yan. Pero makikita po natin dito, magkaiba sila kung paano nila tinrato yan. One is ganito ang ginawa, the foolish man spendeth it up. Kaya po ngayong umaga, yan ang ating pag-aaralan. Sapagkat napakahalaga, katulad nga po ng sinabi ko, in relation with this theme, that I may know Him, dapat nating malaman kung ano ang gagawin natin, lalo na po kayo bilang isang kabataan, dapat po ninyong malaman kung ano ang gagawin ninyo sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa inyo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you, O God, for allowing us to be here in your church, in this conference. Continue to bless us, O God. Give us an open heart and open mind as we listen to your word. Holy Spirit, please flow through me. I cannot do this without you. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang nasa aking puso. I pray to you, O God, hard kagabi to give me the right message to reach the needs of these young people so that they will accomplish their purpose sa pag-attend po ng conference po na ito. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. And once again, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po lahat ay ako po si Brother Maki Laurena, ang bunsong anak ni Pastor Hill Laurena, ay 100% agree sa sinabi ni Sir Arvin. Pag sinabi ng anak ng pastor na sila ay mabait, tama yun, scam yun. Actually, Sir Arvin, I have this belief. Meron po akong paniwala na the most dangerous person in the church is not the unbelievers. The most dangerous person in the church ay yung mga batang lumaki sa simbahan. Why? Because we know how to play church. Alam natin ang pasikot-sikot ng simbahan. Kabisado natin ang standard. Kabisado natin ang prinsipyo ng pastor. Kaya nga sabi ko po yan, lagi ko po yung sinasabi, sapagkat marami po akong kasabayan sa aming simbahan na lumaki kasama ko simbahan. We started from nursery hanggang makagraduate kami ng Bible school. Kasama ko sila
Kaya nga sabi ko, this is my bold statement to all the young people sa amin pong simbahan. Ang pinakadelikadong kabataan ay yung mga lumaki sa simbahan. Kaya nga the Bible commanded us to be an example to the what? Believers. Pansin niyo po ba mga young people, ang daming beses natin nagiging pinipilit natin and we are praying hard to be a good example to those who are not in the church. Pinapanalangin natin na tayo ay maging magandang halimbawa sa mga taong wala sa simbahan. But this question may shock you this morning. Ikaw ba mismo ay naging magandang halimbawa sa kapwa mo kabataan? Maraming beses pinipilit natin magbihis ng maayos, magsalita ng maayos upang walang masabi yung mga wala sa simbahan. Pero ilang beses tayo nating niluhod sa altar na ito, niluhod sa Panginoon na Panginoon, gamitin mo ko to be an example to my fellow believers. In words, in conduct, in purity, in conversation, gamitin mo ko maging magandang halimbawa. Kaya nga po, yan yung sinasabi ko lagi, that the most dangerous young people that you will ever find is those who grew up in the church. Well, sabihin man natin ngayong umaga, sir, hindi naman ako. Praise the Lord for you, kapatid. Hindi ko naman din po sinasabi na lahat. Ako naman ay naniniwala na meron din namang lumaki sa simbahan na maayos. Hindi lang po kami kasama ni Sir Arvin. Diba, ako'y naniniwala 100% na meron din naman lumaki sa simbahan na maayos. But one thing, one reason lang kung bakit merong mga kabataan that despite they grew up in the church, masasabi lang natin na parang wala pa rin silang natutunan. The first reason is, just like what we have heard kagabi na mensahe, kulang sa pagkakilala sa Diyos. Sabi ko nga, kabisado na eh. Kabisado na ng isang young man na dapat kapag ikaw ay lumaki sa church, dapat matipuno kang lalaki. Dapat lalaki ka talaga kumilos. Kapag isa kang babae na lumaki sa simbahan, dapat you are very modest about everything. That is just the outside. But how about the inside? How about the inside? Kaya nga ang daming bata, ang daming kabataan na lumaki sa simbahan, but seldom you can find them faithfully serving God. Why? It's because of one reason. The first one is kulang sa pagkakilala sa Diyos. The second one is they spend those things that comes from God. Binaliwala nila yung mga bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Young people, the message that you will be hearing this morning from me ay isang paalala na muling gigising sa inyo bilang isang kabataan upang tayo ay manatili sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. You've got to put this in your mind, young people, that the only way for you to know Him more is to not forget what He has done for you. You want to know God more? Huwag mong kalimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Oh, I can still remember, I don't know about you, young men and young ladies, just try to imagine, kung wala ka ngayong umaga sa loob ng auditorium na ito at sa conference na ito, ano kaya ang ginagawa mo? Ano kaya ang itsura mo? Ano kaya ang lumalabas sa bibig mo? Ano kaya ang sinisigaw mo? Pero salamat na lang sa Panginoon na ngayong umaga natagpuan ka sa loob ng auditorium na ito, natagpuan ka sa 13th Baptist Youth Conference. It's because of one reason. You didn't forget what God has done for you. Let's be honest, young people. I've been in your situation. I grew up in the church, pero nagkasablay-sablay pa rin ang buhay ko. Bakit? It's because we made a mistake that we forget kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Young men, sinisigurado ko sa inyo, hindi yan ang bihis nyo kung wala kayo dito ngayon.
Hindi yan ang kilos ninyo kung wala kayo dito ngayon. Young ladies, hindi yan ang itsura ninyo kung wala kayo dito ngayon. Pero salamat na lang sa Panginoon na natagpuan kayo dito sa conference na ito. It's because you did not allow the devil to take away those things na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Listen, ang pagkalimot sa sino ang Diyos at ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, young men and young ladies, ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit maraming kabataan ang pariwara ang buhay ngayon. Young men, young ladies, the fact that God wake you up this morning, malaking pagpapala na yan. Yung matagpuan mo ang sarili mo na ginising ka ng Diyos, na merong maayos na kalooban, merong maayos na puso, merong maayos na isip, nasa kama ka nakahiga. That's a great blessing. Ilang kabataan ngayon ang gumigising sa kalsada? Ilan ang kabataan ngayon na nakatulog sa kalsada at gumising sila sa loob ng kulungan? Ilan ang kabataan ngayon na hindi na nagising? It's because of the things of this world. Pero kayo, nagising kayo kanina ng merong masarap na pagkain. Sinend po sa akin ni Pastor Arnel yung breakfast nyo kanina. My goodness. Sabi ko nga kay Sir Arvin, ang haba ng pila. Pero salamat sa Panginoon na sa simbahan kayo natagpuan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, you should not forget those things na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. It's because yan ang magiging susi para mas lalo mo pa siyang makilala. Young people, let's stop the blaming game. Let's stop blaming others of their bad influence. Because in this world, bad influence is already evident. Kitang-kita mo na ang masamang impluensya. Pag masamang impluensya ang habol mo, hindi mo na kailangan maghanap pa kung saan-saan. Tingin ka lang sa kaliwa. Tingin ka lang. Hindi ibig sabihin yung katabi mo. Tingin ka lang sa paligid. Nandiyan na ang masamang impluensya. Kahit saan ka pumunta, nandiyan ang masamang impluensya. But let us not forget, young people, that before na dumating sa inyo ang masamang impluensya, marami ng bagay ang ibinigay sa inyo ng Panginoon upang hindi kayo madala ng masamang impluensya. Ilang preaching ang narinig nyo mula sa inyong mga pastors. Ilang mga godly counselors ang nakapalibot sa inyo. By the way, you have your pastor, you have your parents, you have God, and you have this word. Everything should be set for you. Meron kang pastor, meron kang magulang, meron kang Diyos, at meron kang salita ng Diyos. Kapatid, yung mga bagay na yan ang ibinigay na sa iyo ng Panginoon upang hindi ka na mahawaan ng masamang impluensya. Pero bakit meron pa ding mga kabataan ang hindi pa rin lubos na nakakakilala sa Diyos? Meron pa rin mga kabataan na napapariwara ang buhay despite of those things na sinabi at ibinigay ng Diyos sa inyo. Because we became a foolish man. Sabi ng Biblia, in the context that we've just read, kaya nga sabi ko sa iyo, I want you to listen carefully, young people. I'm not gonna speak long. Because this morning, let me encourage you by reminding you that as a wise Christian young people, you should not spend those things na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya nga po ngayong umaga po na ito, the topic of the message is, don't spend it up. Don't spend it up. The word spend. Diyan po makikita nyo, ang nakalagay ay spendeth. It's an old English form of language. If you will remove yung suffix na th and eth, ang matitira is spend. Now,
para maintindihan po natin yung salitang spend it, alamin muna natin yung salitang spend. The word spend, it means to throw away. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, if you will look for the word spend, ang ibibigay sa'yo is to waste. Kumbaga sa Tagalog, sayangin. This time, the word spend it means to throw away. By the essence of the word, it means to neglect it. Ibig sabihin, walang kwenta para sa'yo. Pag sinabi mong to throw away, itatapon. Basically, ano man po ang tinatapon natin, hindi mahalaga. Tama po. Amen. Kapag tinapon mo ang isang bagay, that only signifies na yan ay walang halaga sa'yo. Kapag tinapon mo, kaya nga minsan pag nagtatapon tayo, anong sinasabi natin? Ayoko nito. Bago natin itapon. Lumalabas sa bibig natin, ayoko nito. Walang kwenta ito. Bago natin itapon. Sabi ko po sa inyo kanina, there are two things na makikita mo sa buhay ng wise man at ng foolish man. That is the treasure and the oil. Mamaya pupuntahan po natin yan. Pero makikita natin sa tagpupo na ito, magkaiba ng application ang dalawang personality na ito pagdating sa isang bagay. Yung isa dinesire, yung isa itinapon. Now, I hope you're getting the point when I say this kanina, na kung bakit maraming kabataan pa rin ang napapahamak ang buhay despite of everything na ibinigay sa kanila ng Panginoon, because napupunta tayo dyan sa last part. We spend it up. We spend those things na ibinigay sa inyo ng Diyos. You spend those things. You throw away those things na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kaya nga, ang kabataan ngayon, mas kilala pa ang mga basketball player kaysa sa Diyos. Mas kilala pa yung mga influencers, so-called influencers, sa social media kaysa sa Diyos. Sabi ng college teacher mo, sabi ng Sunday school teacher mo, sino yung 12 apostles? Ang sagot mo, all-star ng NBA. Sino yung 12, sino yung babaeng ginamit ng Diyos? Ang sagot mo, influencer ng social media. Bakit? It's because of one reason. Alam mo yan eh. Alam mo naman, pero bakit hindi mo kayang banggitin? Bakit parang wala sa puso mo? Bakit parang wala sa isip mo? It's because you made a mistake na nung binigay sa iyo ng Diyos, itinapon mo. That's why this morning, may I encourage you, don't spend it up. Huwag mong ibaliwala, huwag mong itapon ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Young people, maraming beses na sa inyong buhay na marami na kayong pinalampas na pagkakataon na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang maging maayos ang buhay ninyo. Ilang beses kang nawala sa church. Ilang beses kang ilang taon ka nag-backslide. Ilang taon mong binaliwala ang mga katuruan ng pastor mo. Pero salamat sa Panginoon na muli ka nakabalik. Muli ka natagpuan dito sa loob ng simbahan na ito. Muli ka natagpuan sa gantong klaseng pagtitipon. That's why this morning I would like to encourage you, don't spend it up. Huwag mong babaliwalain yan. Now, the theme of this revival is all about knowing Him more. Now, young men, young ladies, I want you to take this theme personally. Huwag mo muna isipin yung katabi mo. Huwag mo muna isipin na, makinig ka, ikaw yung pinapatamaan, no? Isipin mo muna, ikaw yung tatamaan. Huwag muna siya. Huwag muna yung katabi mo, huwag muna yung nasa likod mo. Ikaw muna. Maaring grupo po kayong pumunta dito, salamat sa Panginoon, nagbabanggit si Pastor Arnel, 60 delegates. Maaring grupo kayong pumunta dito, pero you attend and you take the message personally. Bakit? Para kung ano man ang sakit mo,
spiritually ay gumaling ka ngayong umaga. Gumaling ka sa pamamagitan ng conference na ito. Now, for those of you na nandito po ngayon, God brought you here at the 13th Baptist Youth Conference. Now, let me tell you this, young people. God will give you things that you should not neglect. Bibigyan ka ngayon ng Diyos. May ibibigay po sa inyo ang Diyos na pagkakataon na mga bagay at nais ko pong sabihin sa inyo, huwag niyong sasayangin. Maaring sabihin natin, iba ang purpose mo nung pumunta ka dito. Maaring napilitan ka lang. Maaring pinilit ka lang ng youth leader mo. Pinilit ka lang ng pastor mo. Nakulitan ka pa sa youth leader mo. Ang sabi mo pa, akala mo naman kung sino ka ring matino. Payayayaya ka pa sa Baptist Youth Revive, Baptist Youth Conference. Puro ka naman utos sa amin. Patakas ka rin naman sa trabaho, tulog ka. So be it. Sabihin man nating napilitan ka ngayong umaga na pumarito. Salamat na lang at napilit ka. Salamat na lang na napilit ka at nagpapilit ka. Bakit? It's because bibigyan ka ng Diyos ng mga bagay na hindi mo dapat baliwalain. The first one that you need to be desire na nasa pamumuhay nyo na is the treasure. The treasure. Now in the text, na balikan po natin ang ating binasa, sabi ng Bible, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Now I do believe na lahat ng kabataan na nasa loob ng auditorium na ito is a wise Christian young men and young ladies. Amen. Naniniwala ba kayo na kayo ay wise young people? Amen. The fact that you are here, you are wise. The fact that kayo ay naka-attend ngayon at mas pinili nyo itong conference na ito, you decided a wise choice. Gumawa ka ng isang wise na desisyon. Now, sabi ng Biblia, there is treasure to be desired. Now, dito po, as we all know, when we say treasure, it talks about kayamanan. Okay? Kayamanan. Riches. Okay? Pero, dito po, sa talata po na ito, in this text, young people, King Solomon is not talking about a simple treasure. Hindi niya po pinag-uusapan dito yung simpleng kayamanan lang. Hindi niya sinasabi dito yung simpleng gold, yung simpleng silver. Ang sinasabi niya po dito, actually, yung treasure po na yan, ay hinalin tulad yan sa isang treasure chest. Alam niyo po yung treasure chest? Na kapag nakakita ka ng treasure chest, when you open the treasure chest, everything is in it. Walang labis, walang kulang. Lahat ay nandudun na. Yan pag sinabing treasure chest. Yan pag sinabi nating treasure chest. At yan po yung tinutukoy ni King Solomon na treasure. It's not an ordinary gold. It's not just a piece of silver. It is a chest. That when you open that treasure chest, you will find everything in it. Nandiyan na po yan lahat. Alam niyo po ba bilang isang kabataan, merong ibinigay sa iyo ang Diyos na isang bagay na kung saan yan ang treasure mo. At kapag yan ang treasure mo, nandiyan na lahat. Wala ka nang hahanapin pa na kapag yan ay binuksan mo, everything is there. Meron ka yan. In fact, dala-dala mo yan ngayon. Bit-bit mo yan araw-araw, young people. The treasure that I am talking about is none other than yung libro na hawak mo ngayon, yung libro na pinapabasa sa iyo ng magulang mo araw-araw, yung isang libro na kung saan kumukuha ang mensahe ng iyong pastor. Yes, I'm talking about that black book of yours na bit-bit mo ngayon na lagi mo ring binabaliwala sa buhay mo.
Yung isang libro that can help you know Him more. And that is none other than the Word of God. Oh, young people, young people. Ilang comments na ang binasa mo sa Facebook? Ilang verses ang nabasa mo ngayong umaga? How many verses? First question, did you even open your treasure this morning? Ano ang mas una mong binuksan? Ito o ito? Ano ang mas una mong inaabot sa umaga? Ito o ito? Ano ang mas binibigyan mong halaga sa buhay mo? Ito o ito? Ano ang mas tinuturing mong treasure sa buhay mo? Ito o ito? Saan ka mas nagagalit? Pag ito ay nabagsak o pag ito ay naalikabukan? Ano ang ini-sprayan mo ng alcohol kapag madumi? Ito o ito? What is your treasure this morning, young people? Nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, ito marami ng sinira ng buhay, ito marami ng binago ang buhay. Na kung dito ka lang mananatili, young people, sinisigurado ko sa inyo, 100%, you cannot know God on this technology right here. Kahit gano pa yan ka-high-tech, kahit ilang Pro Max pa yan, kahit Super Max pa yan, kahit ilang S-series pa yan, but there can never be one thing in this world that can beat this treasure na bit-bit mo ngayon. If you will, whether we accept it or not, hindi ito ang dala-dala ng isang taong nakapagdala sa iyo sa simbahan. Hindi mo dito nakilala si Kristo. Hindi ka dito natuto ng ministry. Hindi ito ang nagturo sa iyo kung paano gumalang sa magulang mo. In fact, maraming beses ka nitong tinuruan paano magrebelde sa magulang mo. Ilang beses kang nagtago sa magulang mo dahil dito. Ilang beses kang nagalit sa magulang mo dahil dito. Ilang beses kang nagkulong sa kwarto na akala mo ikaw ang nagpapabihis sa sarili mo. Ilang beses mong iniwanan ang simbahan dahil dito. Ilang beses kang nagalit sa full-time pastor mo dahil sa gabi, kino-confiscate ang cellphone mo para hindi ka mapuyat. Hindi ito ang nagturo sa iyo at nagpakilala sa iyo sa Diyos. Kaya huwag mong ituturing ito na kayamanan sa buhay mo. Kasi kapag ito ay binuksan mo, kulang ito. Hindi mo dito makikita ang maayos na buhay. Hindi mo dito makikita ang maayos na pag-iisip. Hindi mo dito makikita ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. But when you open this treasure na hawak mo ngayon, dito mo makikita kung paano ang Diyos tumatakbo at nagiging dakila sa buhay mo. Listen, dito isang pagkakamali lang sa kausap mo, ibablock ka na. Dito, i-unfollow ka na. Dito, i-unfriend ka na. Dito, nakamute na ang messages mo. Isang pagkakamali mo lang sa kausap mo. Dito, how many times we have failed, young people. But despite of our unfaithfulness, when you open Lamentations 3:23, there are you every morning. Great is thy faithfulness. Ilang beses kang nag-backslide, ilang beses kang nagrebelde sa Diyos, ilang beses kang sumuway sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero pag binuksan mo ito, salamat sa Panginoon, that this you can say that despite of my unfaithfulness, God is still faithful to me.
Mapapariwara na sana ang buhay mo. Pero nung binuksan mo ang talata na ito, nung binuksan mo ang iyong treasure chest, nakita mo kung anong dapat mong gawin para hindi ka mapahamak. Kapatid, pero pag ito binuksan mo, sa panahon na mapapahamak ka na, tuluyan kang mapapahamak. Pero pag ito ang binuksan mo sa panahon na mapapahamak ka, hindi ka mapapahamak. Kaya nga, you have that treasure. Ito na yung binigay sa iyo ng Panginoon. You have your Bible. If you have your Bible, this morning, raise it up. Raise it up! Sige po, itaas natin ang ating Biblia ngayong umaga. Now, if you have that treasure, treasure it. Put your desire on this Word of God and don't spend it up. Huwag mong itatapon to. Nakakalungkot lang pong isipin. Nagagalit ka sa magulang mo. Hindi mo pinapansin si ninong at si ninang. Galit ka sa tito at tita mo kapag hindi ka nabilhan ng cellphone. Pero ilang beses ka kaya, meron kaya sa kabataan ngayon, Sir Arvin, ang nagtampo dahil hindi siya nabilhan ng Bible? Di na ako kakain. Bakit, anak? Di mo ko binila ng cellphone. Magkukulong sa kwarto. Hindi kakain. Tapos pag nagutom, lalabas, hihingi ng pagkain. Ano ba yan? Maglalayas para lang dito. Is it really worth it, young people? Sabi ko nga po sa inyo, dito, wala kang makikilalang Diyos. Kulang to eh. Kulang to. Kaya nga kailangan nito, update ng update. Bakit? Kulang eh. Kailangan niya magdagdag. At kapag na-reach na nito, yung pinaka-last na update niya, hindi mo na ito mapapakinabangan. Bakit? Kasi kapag nag-update ka pa nang hindi niya na kaya, magsha-shutdown to ng kusa. Ito kapatid, matagal na tong updated. Gusto mong maayos ang buhay mo in the future? Buksan mo to. Gusto mong sirain ang buhay mo in the future? Buksan mo to. This cannot solve your future plans. But this can guide you to become a better you in the future. Bakit? Sino ang makikita mo dito? As you open the Bible from Genesis pa lamang, sino ang makikita mo? Diyos. Sino ang makikilala mo? Diyos. Bakit? From the very first verse of the Bible, in the beginning, God. Wala nang iba. Kung mapansin nyo po, Genesis chapter 1, verse number 1, wala kayong makikitang comma, wala kayong makikitang colon or semicolon. Bakit po? Because it is a direct statement that in the beginning, God. Yan ay pagpapahayag na kung wala ang Diyos sa simula, wala tayo ngayon. Kaya nga kailangan mo ng kanyang salita dahil as you open the Bible, malalaman mo na wala ka ngayon kung wala ang salita ng Diyos. Your life is a wasted life had it not been for the Word of God. Sabi ko nga po, you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, na ang bit-bit ng soul winner ay hindi ito, kundi ito. Walang soul winner na nagbitbit na ang sabi nga po sa
cellphone number 1, verse number 1. No sir, no ma'am. Ang sabi ng Biblia, na bago ang buhay mo sa pamamagitan ng preaching ng pastor mo na hindi kinuha sa cellphone. Na bago ang buhay mo, young men, natutunan mo ang pagiging totoong lalaki, hindi dahil sa marami kang kachat. Natutunan mo ang pagiging totoong lalaki dahil sa sinabi ng Biblia na hawak mo ngayon. Natutunan mo ang maging isang babae hindi dahil sa pagpunta sa tripod at paghawak mo ng beat. No! Natutunan mo ang maging isang babae dahil dito. That is your treasure. You have that treasure. Don't spend it up. Huwag mong itatapon. Maaring ngayong 13th Baptist Youth Conference, sabi mo pa sa Bible mo, oy, may conference. Magagamit na kita ulit. Mabubuk, sabi nung papel, nung binuksan mo kagabi, shh. Bakit matagal hindi nabuksan? Pero ito, sinong nakalimot ng charger? Wala. Sino nakalimot ng Bible? See? Yan po, mga kabataan, ang sinasabi ko po sa inyo, you have this treasure. Ito ang susi para makilala mo ang Diyos. Narinig niyo po yung preaching kagabi? Kung si Apostle Paul lang po ang tatanungin, wala na siyang hahanapin pa sa kanyang buhay. When it comes to education, he was trained at the feet of Gamaliel, the greatest theologian ever. Yun yung teacher ni Apostle Paul. Pagdating sa kanyang mga pangsariling buhay, wala na siyang hahanapin. Pero po anong sabi niya? I count it all as dung. Bakit? Because for the Apostle Paul says, for to me, to live is Christ, and to die is gain. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Saan lahat yan nakita ni Apostle Paul? Dito. Dito. Kung bakit niya iniwan ang karangyaan ng mundo at mas pinili niyang kilalanin ng lubos ang Diyos, it's because of this one. It's because of this word. Young people, nasa iyo na yan ngayon. Hawak mo na yan. Don't spend it up. Lastly, the oil. The oil. During Bible times, oil is very important. It can be the source of everything. Income, healing, yan po ang pagkain. But most important thing, in the Bible, oil symbolizes richness, kasaganahan. Yan ang oil. Na during those times, kapag ikaw ay sumasagana sa oil, hindi ka ordinaryong tao. And also, what makes a person different from others, noong Bible times, ay kung saan ka nakakakuha ng oil. Galilee is the most famous place na kuhaan ng oil. Na kapag doon ka kumuha, big sabihin, hindi ka ordinaryong tao. Kapag ang oil mo galing ng Galilee, hindi ka ordinaryong tao. But take note of this. Maraming nakakakuha ng oil, pero hindi lahat nakakakuha ng tamang oil. Maring sabihin natin, yung iba may halong tubig. Yung iba may hinaluan lang ng maraming kulay-kulay. Ganun lang. Bakit?
It's ganun ka-importante ang oil during those times. Now, young people, did you ever realize na lahat ay pwedeng kumuha ng oil katulad ng sinabi ko kanina? Pero hindi lahat nakakakuha ng tamang oil. You know what oil ang sinasabi ko dito? The oil that I am talking about this morning is the principles na bit-bit mo sa buhay mo ngayon. Ang mundo na ito, maraming ino-offer na prinsipyo. Ang mundo na ito, maraming ino-offer na principle sa buhay mo. Pero, yan ay mga maling prinsipyo sa buhay. Pero nais kong sabihin sa inyo, kayong mga kabataan na nandito ngayon, nasa isang lugar kayo na kung saan tamang kuhaan ng oil. Nasa isang lugar na kayo na tamang kuhaan ng prinsipyo, and that is none other than your church. We came from different churches. Meron tayong iba't ibang mga pastor. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kabataan ngayon, i-treasure ninyo ang mga prinsipyo na binibitawan ng pastor ninyo sa pulpito, sapagkat yan ang magiging susi para maging kakaiba kayo sa mundo. Maraming sumusubok na mga kabataan ngayon maging kaiba sa mundo. Gusto mong maging kaiba sa mundo? Gusto mo maging kakaiba? Gusto mo mag-trending sa mundo? Ibahin mo ang prinsipyo mo sa buhay. Huwag kang sasali sa kanila. Personally, I do not believe in the phrase, majority always win. No sir, no ma'am. Huwag kang maniniwala sa majority always win. Sapagkat ang ating Panginoon ay isa lang, pero tinalo niya ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng lupa na ito. Isa lang ang ating Panginoon, pero tinalo niya lahat ng kinakatakutan ng tao sa ibabaw na ito. Even the final thing that scares a lot of people, death, kamatayan. Ano sabi ng Bible? Oh death! Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Bakit? Kasi tinalo na yan ng Diyos eh. Ngayon, gusto mong makilala yung isang persona na tumalo sa lahat ng bagay sa mundo na ito? Yung pastor mo, pag nag-preach, magbibitaw yan ng prinsipyo. Pag nagbitaw yan ng prinsipyo, sabihin mo kaagad, salamat sa Panginoon na yan ang binitawan ng aking pastor. Yung tipong malapit ka na sanang mag-compromise, pero buti na lang nag-preach ang iyong pastor at nagsabi ng isang prinsipyo na nagtulak sa'yo para hindi ka mag-compromise. Kapatid, maraming kabataan para, sabi nila, para maging in ka sa mundo, maging in ka rin sa kanila. Don't believe that. Para maging kakaiba ka, maging iba ka. Totoo yun. Maging iba ka sa pamamagitan ng pag-apply ng mga prinsipyo sa buhay mo. Sa ibabaw ng mundo po na ito, dami ng prinsipyo. Iba't iba ng prinsipyo ang ituturo sa'yo. Pero kunin mo yung prinsipyo na makakapagtuwid ng buhay mo. Ilang prinsipyo na ang kinuha ng maraming kabataan ngayon mula sa mundo na ito na nagtulak sa inyo para mapariwara ang buhay ninyo. Pero tingnan nyo po, honestly speaking, wala kayo dito ngayon kung hindi dahil sa prinsipyo na itinuro ng ating pastor. Personal testimony, I'm done. Personal testimony. I grew up in the church, as we all know, anak po ako ni Pastor Hila Urena, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina. But, Sir Arvin, just for one question in my life, yun ang nagsira ng buhay ko. And that question is this: bilang isang kabataang lumaki sa simbahan, hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi ko na ba pwedeng subukan yung ginagawa ng mga wala sa simbahan?
Hindi ko na ba pwedeng tikman yung mga tinitikman ng wala sa simbahan? Dahil wala eh. Lumaki ka sa simbahan. Kung ano lang yung nakikita mo, yun na yun. Now the question is, hanggang dun lang ba talaga ako? Tell you this, brethren, young men, young ladies, right after that question, kinasunod na linggo, iba na ang ginagawa ko. That's how the devil is always listening, young people. Remember that he is like a roaring lion. He is not walking, he is not just staying, but he is walking and seeking whom he may devour. Kaya kapag nagpahayag ka, target ka ng dyablo. A week after, iba na ang ginagawa ko. A month after, Sir Arvin, suspended na ako sa lahat ng ministry ko. Wala na akong ministry sa church. Nasuspend ako from the school, nasuspend ako from high school, nasuspend ako sa lahat ng ministry. The next month, tapos na yung suspension ko. Okay, balik ulit sa school. Balik ulit sa ministry. Tuwang-tuwa ka dahil laki ka sa simbahan, gusto mo lagi kang kita sa harap. Magagalit ka sa audio men kapag hindi ka binigyan ng mic. Bakit? Dapat bida ka eh, laki ka sa church. A month after that, 2 months after, wala na naman ako sa ministry. Nagalit na naman. And I'm feeling fine. Bakit? Anong sabi ng Bible? Kapag may ginawa kang hindi maganda, sisingilin ka ng Diyos. Wala mang nangyayari sa akin, Arvin. Walang nangyayari sa akin. I feel good. Hindi ako nagkakasakit. Hindi ako nadidisgrasya. Sabi nga nila, hindi ka kinakarma. Walang nangyayari sa'yo. But, this, when I took things personally, nung kinuha ng Diyos ang nanay ko. I can still remember, sabi ng aking kapatid ni Pastor John Hill, nagpapastor na po siya ngayon sa La Union. Sabi niya, dahil alam niya kung anong kalokohan ko eh. Sabi niya, mag-ingat ka. Baka inaantay mo ang singil sa iyo ng Panginoon, pero hindi sa iyo siningil kay nanay. Si nanay po ay taga Banate, Iloilo. Kaya kagabi, nung may church na galing Banate, sabi ko, dun galing si nanay. Si Ma'am Lerma ay tubong Banate, Iloilo. Now, sabi ko parang iba yung question na yun. Sabi ko, totoo nga naman. Sa akin, walang nangyayari, pero baka nga siningil sa isa sa mga pinakataong mahal ko sa buhay. That is my mom. Alam niyo, young people, hindi nyo marirealize kung ano ang nawawala sa inyo hanggat hindi nyo nare-realize kung anong nawala sa inyo. Ulitin ko po, hindi nyo marirealize kung ano ang mawawala sa inyo hanggat hindi nyo nare-realize kung ano ang nawala sa inyo. Bakit? Bilang isang kabataan, nandoon yung guts eh. Sabi nga nila, walang makakaawat sa'yo. Bilang isang kabataan, walang makakaawat sa'yo. You can do whatever you want to do. But just make it sure na kung ano man ang ginagawa mo, makakapag-ayos ng buhay mo. Bakit? Hindi excuse kung laki ka sa simbahan. Hindi excuse kung kanino kang anak. Hindi excuse kung sino ang magulang mo. Hindi excuse kung anong klaseng personality meron ka bilang isang kabataan. Because what matters most is how you know Him. What matters most is how you desire to have those things na ibinibigay sa iyo ng Diyos upang mas lalo mo siyang makilala. Before I end this message this morning, nais ko pong ipaalam sa inyo bilang isang kabataan na nandito ka na ngayon eh. Ikaw na pinadala ng Diyos ngayon sa 13th Independent Baptist Youth Conference, ikaw din mismo ang may mas malaking tsansa na mas makilala pa siya. Kaya nga, nandito ka na ngayon. Nandito ka na ngayon, huwag mo nang sayangin. Maybe excited ka sa laro mamaya. Pero mas maging excited ka
sa matututunan mo mula sa Biblia. Mas maging excited ka sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Because that will be your chance to know Him more. The Bible and the principles na binibitawan po sa inyo ng inyong mga mahal na pastor, treasure it, desire it, and don't spend it out. God bless you all, Sir Arvin. Amen. Are you blessed? Amen. Karon na lang ta ma-invitation para dungan at anan. After the divided session, may ara kita 15 minutes break. Okay, hindi ta magdugay. Kay medyo late at tanan nga choir members palihog tindog. Choir member ka sa inyong nga church, tindog ka, tindog. Hindi on and off ha, faithful choir members ha. Pastor, pwede na kamo, preachers, panaog na kamo, gahulat na si Pastor Hill sa inyo, panaog na kamo. Preachers and pastor, please, kadto na kamo sa aton nga room dito, receiving room. Pastor Hill is waiting. Okay. Abe, baudamo. Okay. Sige, kamo ang sa dalom, ay sa babaw, panaog kamo, panaog. Panaog na. Tanan yung mga choir members. Diriat, ano kamo danay?